Humarap sa mabigat na mga hamon ng kalikasan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong 2024. Unang tumama ang El Nino na halos buong Pilipinas ang naapektuhan. Hindi bababa sa 100 lugar ang isinailalim sa state of calamity dahil sa tagtuyot. Bitbit ang ayuda mula sa pamahalaan, umikot si Pangulong Marcos sa mga apektadong lalawigan kasabay ang pagtiyak ng tulong partikular sa mga magsasaka. Pagkatapos ng El Nino, sunod-sunod na mga bagyo naman ang nanalasa sa bansa. Ang bagyong Karina na sinabayan ng habagat, nagdulot ng malawakang pagbaha sa malaking bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila. Bukod sa mga magsasaka, libu-libong mangingisda rin ang tinamaan ang kabuhayan dahil sa paglubog ng oil tanker na nagdulot ng pagtagas ng langis sa Bataan hanggang Cavite. Bago matapos ang taon, 5 pang magkakasunod na mga bagyo ang dumaan, dahilan para halos masaid ang calamity funds, bagay na agad namang tinugunan ng pamahalaan. Naging lingguhan ang pagbisita ng Pangulo sa mga lalawigan para mag-inspeksyon at magpaabot ng tulong. 6 typhoons in 3 weeks. In my lifetime, I haven't seen it. Siguro kayo din. Nakailang biyahe rin si Pangulong Marcos sa iba't ibang bansa ngayong taon. Una itong lumipad patungong Vietnam para sa 2 araw na state visit. Lumagda ang Pilipinas at Vietnam sa kasunduan para sa pagsusuplay ng bigas sa loob ng 5 taon. Garantiya daw ito para sa matatag na supply ng bigas sa bansa sa gitna ng epekto ng climate change at iba pang krisis. 2 beses namang pumunta ang Pangulo sa Australia bilang guest of government kung saan humarap ito sa Australian Parliament sa Canberra at nakibahagi sa ASEAN-Australia Dialogue Partnership sa Melbourne. Nagkaroon rin ng working visit si PBBM sa Germany at state visit sa Czech Republic kung saan nakipagpulong ito sa matataas na leader ng European countries at sinaksihan ang paglagda sa ilang kasunduan, kabilang ang may kinalaman sa deployment ng mga manggagawang Pilipino. Bumalik rin si Pangulong Marcos sa Amerika para sa trilateral summit kasama ang US at Japan. Bumisita sa Brunei, nakibahagi sa Shangri-La Dialogue sa Singapore at dumalo sa ASEAN Summit sa Lao PDR. Sumabak rin ito sa 1 araw na working visit sa United Arab Emirates at dumalo sa inaugurasyon ni Indonesian President Prabowo Subianto. Kasunod ng pagpapalit ng liderato ng Indonesia, inanunsyo ni Pangulong Marcos na makakauwi na sa Pilipinas si Mary Jane Veloso, ang OFW na nasentensyahan ng bitay dahil sa kasong drug trafficking. Sabi ni Pangulong Marcos, tuloy-tuloy ang pagsisikap ng administrasyon na maiangat ang buhay ng mga Pilipino. Kaya naman sa harap pa rin ng problema sa inflation, iniutos nito ang pagbaba ng taripa sa imported na bigas para mapababa ang presyo nito. Dinagdagan rin ang mga Kadiwa Center para sa abot-kayang mga bilihin. Nagpatupad ng aumento sa sahod ng mga taga-gobyerno at iniutos na repasuhin ang minimum wage. Winelcome rin ng Malacanang ang pagbaba ng poverty rate ng Pilipinas. Kasabay nito ang ulat na halos kalahating milyong pamilya ang gagraduate na sa 4P sa pagtatapos ng taon. Tumatak rin sa 2024 ng Marcos administration ang pagpapatuloy ng pamamahagi ng titulo ng lupa na may condonation sa mga benepisyaryo ng agrarian reform. Para sa DZRH Rewind 2024, ito si Let Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.